Magandang araw po muli at muli po welcome dito sa Huntahan ng Bayan TV. Atin naman pong bigyan ng komento at itong naging pahayag ni Representative Rodante Marcoleta patungkol po sa pinaplanong briefing ng DOJ sa inaasahang paglabas o kung lalabas yung warrant of arrest ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Panoorin po natin ito at magbigay po tayo ng komento pagkatapos nito. Puntahan pa natin isa pang pasensya na kayo kung pinipilit ko kanina pa, pinipilit namin ni Nelson maging relax tayo ngayong Biyernes pero mukhang malayo-layo po kasi mukhang mga controversial na issue po itong naipon namin mula Lunes hanggang ngayong Biyernes. Kasi ho naman kung mga kababayan at Nelson, ang Department of Justice daw po ay naghahanda na ng legal brief para kay Pangulong Marcos Jr. kung saan nilalatag daw po mga opsyon nito kung sakaling maglabas na po ng warrant of arrest ang International Criminal Court para po sa ilang mga kilalang mamamayan ng ating bansa. Kung naghahanda ng isang legal brief ang DOJ kung maglalabas ng warrant of arrest ang ICC, alam niyo na kung sino yung mga yan, mga tinutukoy, ayun po, kung ipalalabas itong mandamiento de arrestong ito ng alam ICC. mo, yan ang isa sa hindi ko maintindihan. Okay, opo. Na para sa akin na isang palaisipan. Hindi ko pa nakakausap si Secretary Boying dito, pero parang may nabasa rin ako sa dyaryo ngayong umaga. Opo. Isang assistant secretary ng Department of Justice. Kaya nga po. Kapag kayo po ay talagang gumagawa nga ng isang legal brief o isang policy brief Opo. na kung saan ay baka iniisip ninyo baka sakaling mag-issue nga ng warrant of arrest ng ICC. Paalala ko lamang yung sinabi ni Pangulong Marcos Opo. on January 23, 2024. Pwede ko bang basahin yun? Opo, Para, bagong-bago pa lang yan po. Ito, bale, wala, 5 buwan pa lang ang nakararaan, hindi ba? Ang sabi ni Pangulong Marcos, let me say this for the 100th time. Yes. Opo. Ay, doon pa lang sabi niya, let me say this for the 100th time. Siguro nabubuisit na siya Ano? Ang bulit nyo niya. Baka pa ulit-ulit ng tinatanong ito, kaya sinabi niya na, sa 100 pagkakataon babanggitin ko sa inyo to. I do not recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines. Hindi ko kinikilala. Yan. Opo. Di ba? Opo. Itagalog mo nga yun, Nelson. I do not hindi ko kinikilala ang kapangyarihan Jurisdiction of the jurisdiction ICC ng ICC sa in Pilipinas. the Philippines. Opo. I consider this as a threat to our sovereignty. Kinukonsidera ko ito'y banta sa ating pangloob na problema. Seguridad. Soberenya. Opo, ang ating panloob na kalayaan. Therefore, sabi niya, Sa makatuwid, the Philippine government will not lift a finger. Aba, Ha? kahit pala isang daliri. kahit ang pamahalaan ng Pilipinas ay hindi magtataas Ng kahit isang ang isang daliri man lamang. Yung kahit palsingsingan, sabi niya. Kahit hinliliit nga po. Itong hinliliit. Kasi kasama yung hinliliit sa ating mga daliri. Opo. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation Opo. that the ICC conducts. Tagalog mo. Na sa anumang investigasyon na isinasagawa Hindi tutulong. Hindi sila tutulong. Putulin na po natin dyan yung usapan ni na Representative Congressman Rodante Marcoleta at saka itong dalawang angkor ng radyo. Atin pong matatandaan na ilang araw lang o siguro mga 2 linggo pa lang nakakaraan, nagpalabas po ng anunsyo si dating Senador Antonio Trillanes na may kinausap na raw na 50 katao, dating militar o pulis o dating pulis, yung ICC para makipagtulungan sa pag-aresto kay dating Pangulong Presidente Rodrigo Roa Duterte.
So, ito po ay isang naging usapin na naman na maglalabas yung ICC ng arrest warrant. At nitong huli namang bahagi na, nitong ilang araw na ang nakakaraan, mayroon namang isang pasabog si Antonio Trillanes. Ito naman ay yung destabilization plot ng mga aktibong general ng PNP at retired na general ng PNP. At muli po, nabanggit na naman niya yung pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil hanggang ngayon daw sa kasalukuyan ay marami pa rin na naniniwala kay Presidente o koneksyon pa rin si dating Presidente Rodrigo Duterte sa militar, sa mga taga PNP. Kung atin pong papansinin, ang pag-iingay ni Trillanes ay kapag may pumuputok na isyu laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kapag medyo umiinit yung usapan, puputok yung isyu. At si Trillanes po, sa totoo lang, napakarami na niyang isyong ginawa, pero namamatay na lang at nawawala na parang bula kasi ang lahat naman ay haka-haka lang at sabihin na nating pangarap lang niya. Talaga lang obsession niya na makulong ang mga Duterte, mawala sa pwesto si Sara, matanggal sa pagiging mayor dati si Pulong ang pinag-iinitan niya, hanggang sa nauwi na si Pulong daw ay may tattoo sa likod, lumabas yung bikoy, pero lahat ng yan po ay nagmukhang palabas lang na isang beses lang na ipalabas na wala na. At ito naman ngayon ang pinagpipilitan niya, itong destabilization plot na kung saan ay ikinalat niya o ichinismis niya sa media. At itong pabalik-balik na issue ng arrest warrant para kay Senator dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nakakatawa lang po kasi yung nagsasalitang tao, yung taong nagsasabi nito ay yung taong buong-buo ang tiwala sa sarili pero hindi naman pinaniniwalaan ng Pilipinas. Hindi po pinapansin ng mga Pilipino. Siguro mas maganda dito kay dating Senador Antonio Trillanes, huwag na lang pakinggan, hindi naman po siya mapipigilang magsalita. At dito naman sa mga taga DOJ, bago kayo mag-anunsyo, bago kayo magpalabas ng kung anuman, siguraduhin nyo naman na nandiyan na yung sinasabi nyong warrant of arrest. Magbi-briefing na kayo, wala naman yung warrant of arrest. Paano kung hindi lumabas? Anong gagawin nyo? Sasabihin yung di bale na lang. So, at sana maintindihan nyo yung sinasabi ni Marcos na 100 beses na raw niyang inuulit, hindi nyo pa rin pinakikinggan. So, parang nagmumukha na tayong serkerong hindi malaman kung saan tatalon hindi natin masabi na ito yung direksyon na pinasusunod ng Pangulo kasi mayroon tayong sariling direksyon. So, nagmumukha tuloy tayong katawa-tawa at napapagkamalan tayong hindi sumusunod sa sinasabi ng Pangulo. So, ayan po maliwanag ang sabi ng Pangulo for the 100 times. Hindi niya papayagan na pumasok ang ICC sa Pilipinas at hindi makikipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC dahil tayo raw ay may sariling soberanya at may sariling hukuman na gumagana. So, yun po ang maliwanag na sinabi ng Pangulo. So, mga kababayan, siguro naman dahil dito sa sinabi ni Rodante Marcoleta at naging paalala sa kanila, siguro yung mga taong gobyerno na nakikinig at yung taong gobyerno na alam yung direksyon ng Pangulo, siguro naman mananahimik na. So hanggang dito na lamang po at magandang araw muli.